For today's video, sasama ko kay mama at sa mga co-teachers niya dito sa BGPES. Fast forward na natin at nakarating na tayo dito sa Liza's Restaurant. Located to sa MacArthur Highway, Sison, Pangasinan. Lagi dito nag-i-stop over yung mga sasakyan na papunta ng norte, kagaya ng Ilocos o kaya ng Baguio. Sa side part ng restaurant, marami kayong makikita ang mga pasalubong items. Naglagay sila ng dalawang malaking slide, yan yung blue at yung red, na pwedeng-pwede sa mga bata at syempre young at heart. Pinatry ko nga dito sa makulit yung dalawang slide. At napansin ko na itong blue na slide ay medyo delikado, lalo na para sa mga bagets. Actually, nagbaon lang kami ng almusal. Hindi kami bumili dyan kasi isang beses pa lang akong nagtry bumili dyan sa Liza's Restaurant. For me, hindi siya worth it. Ang mahal ng mga ulam nila tapos ang liit lang ng serving. So, better na magbaon na lang kayo. After mag-almusal, biyahe na ulit papunta ng Baguio. There, see? That's the lion's head. Oh, you go there, dali. Nalalabas ako na alas 4, ordinary sakyan ko. Pero ngayon, malaki sila. Bell Church muna tayo dito sa Baguio para China feels habang hinihintay ko yung work permit or Z visa ko. Kasi lahat tayo ang po. Eman. Terus, bitawan niyo na. Terus! Parang siyang Ghibli talaga. Ghibli. Ghibli. Diyan ka. O mag-hello ka. Tapos, gora na tayo dito sa Strawberry Farm. Ay naipakilala at dito sa swamp area, nagdaling sila at nakita ang magandang mga kinabasan. Kaya naman, hinuloy nila ang Sarap mo, yung strawberry. Pwede kayo mag-strawberry picking kaso hindi kami nag-avail kasi ang mahal, 300 per kilo.
like that. Oh, yeah. Touch ka dun, pikit ah. Kung ikaw ay plantito o kaya naman ay plantita, maganda mamili dito kasi marami kang pagpipilian na halaman at saka mas mura siya compared sa ibang places na nagtitinda ng mga ganitong klaseng halaman. Itong ice cream na to, dalawang flavor, avocado at saka strawberry. 50 pesos siya per cone. Pero sulit naman kasi talagang lasang-lasa mo yung strawberry at saka yung avocado. Hindi siya powder. Halo ka naman. Bakit pinalam ako wala? Mga guro ba? Kaya nga sa number pa lang nagkamali. Avocado ice cream. And strawberry ice cream. Kung gusto mo talaga bumili ng strawberry, dito ka na lang mamili kaysa mag-strawberry picking ka dun sa mismong farm kasi mas mura siya. Tapos, pareho lang naman yung lasa. First time ko makakapasok dito sa Igorot Stone Kingdom. Lagi ko to nakikita sa social media gaya ng Facebook, kaya medyo excited talaga ako na makapunta sa loob nito. Ayan, pasok na tayo. Puro bato lang naman talaga yung nakita ko kasi Stone Kingdom nga naman. Tapos kailangan mo akyatin yung mga staircases niya para makahanap ka ng magandang background sa profile pic. Syempre, di ko na inakyat kasi pagoda ng katawang lupa ko. For me, ang best part ng place na to ay pag-showcase ng cultural dances ng Ifugao tribe. Una po namin ipo-perform ay isang ladies dance na galing po sa probinsya ng Kalinga. Tinatawag po itong Sakpaya. Sunod naman po ang kanilang community dance na tinatawag pong Tada. Umaga na, another day. Nung gabi, wala masyadong ganap kasi pagod na yung mga lola na kasama ko. Kinamit ko yung tatlong. Off to our next destination ay ang Baguio Mines View Park. Ading manta line ni Mang Kwen pa kiwar yung bigdilis no andi. Maraming mga horses dito na iba-iba ang kulay ng mga buhok para silang K-pop. Kaso ang sad kasi magpapapicture ka lang naman, hindi ka naman gagalaw, as in hindi gagalaw yung kabayo, hindi ka pupunta. Stay put lang siya dyan. Tapos ang mahal ng bayad para lang sa picture. Sa Quirino Province. Hugutan na, Joe. Hold ka dyan. Ganito rin yung daanan doon. Don't run. Puro bato. Hinahanap ko yung mga senior citizens kong kasama. Ayan, nandito pala sila. Picturean ko daw sila. Kung gusto mo maging Ifugao for a day, pwede ka mag-rent dito ng Cordillera attire. Mura lang naman, 40 pesos for the whole day.
Aliw yung taho dito sa Baguio kasi iba-iba talaga yung flavor. Bukod sa strawberry, meron din silang ube at saka mangga. Di ko talaga magets bakit gustong-gusto ng mga tao magpa-picture sa gate na to. Gate lang naman yan. Hindi ka naman makakapasok. Biyahe na naman ulit. Papunta naman tayo ngayon sa Ilocos Sur. For lunch, dito nga tayo napadpad kay Lovern's Eatery. Busog na kaya larga na ulit. Oo, ito na nakadito. Ay, nandito pala sa kabilang side. Sila, sharing. Akala niya nag-joke si Luel na pumunta tayo ng resort. Ano naman ang motto ng Norte? One Ilocos Sur yan eh. First stop sa second day ay ang Hidden Garden. Well, hindi na siya hidden ngayon. Nakatago siya sa Bulalan City of Vigan. Don't go there. They look like our birds. And they sound like our bird. Yes, they sound like them. They sound like art. Yun ang kalong. Bukod sa kumain at mag-sightseeing, mag-picture-picture, pwede ka rin bumili dito ng iba't ibang klase ng halaman. Pero kung pupunta ka rin lang naman ng Baguio, sa Baguio ka na lang bumili kasi mas mura doon ng kalahati. Example, yung parsley sa Baguio, 50 pesos lang. Pero yung parsley dito sa Hidden Garden, 100 pesos na. Girls, not eating. Okay. No, diba? Finally, narating na rin ang historical city of Vigan. Santo Domingo. Fountain. Santo Domingo. You want No, you let them get. Bakit ba hinahawa? just a toys? They're always clean toys. No, I don't want toys. Just only picture to McDonald's. Later. No eating. Wow! Yung mga fish, oh.
I can feel the water. Nastil sa loto. Pang third time ko na ngang makapunta dito sa Vigan at masasabi kong napakarami na ngang pinagbago ng lugar na ito. Ang dami ng modernized establishments kahit sa loob ng Calle Crisologo. Wala na kasi tubig kita. Walang ibang kulay. Wala na kaya binibigyan ko na yun. Para naman pag Christmas. Hello, Percy. Bumibili ng kape. Third and last day ng rampahan. Dito na tayo susugod sa Norte, Ilocos Norte. Sa daan pa lang naaaninag mo na ang mga naglalakihang animoy electric fan. At eto na nga ang Bangi Windmills. Sa sobrang amazement, nagpagawa si Colette ng paper windmill sa lola niya. Ginutom na naman ang mga biyahero, buti na lang nilibre sila ng ice cream at empanada. Minaranho. Thank you, girl. Masarap din naman yung nasa vegan pero mas masarap sa panlasa ko to. Diretso agad sa Paway Church. Ilang beses na ring bahagyang nawasak ng lindol ang simbahan, ngunit nananatili itong nakatayo hanggang sa kasalukuyan. Kinahaponan narating na rin namin ang last place to visit, La Union. Ito ang Sobrevillas Grape Farm.
Ang daming mga nakalambiti na grapes sa farm nila. At bigla nga akong napalabas ng 500 para bumili ng fruit wines nila. Mura na, masarap pa.